Okay, good morning po at this is the continuation ng ating Biblical History series po dito sa Book of Genesis. At pasalamat po tayo sa Panginoon na bagamat how many months, mga dalawang buwan din po na hindi po tayo nakapagkaroon ng ating series. Ngunit ganun pa man po ay nandito po tayo upang ipagpatuloy po yung ating serye sa ating biblical history. Okay, we will be having live on our dito po sa page. Dali lang po Okay. Sensya na po. Strive. And E. Okay, kamusta po kayo dyan, Sister Veronica? Kamusta po kayo? Marinig po ba ako dyan? Po. Okay po. Okay lang po. Okay. Okay, so I'm going live. Okay. So dito na po tayo sa ating pagpapatuloy po ng ating Biblical History series on the Book of Genesis. At I will share the PowerPoint. Ito po ay part 1. Part 1 ng ating series. Chapter 26 na po tayo. Verses 1 to 11. Ito po ay aaral patungkol po sa kasalanan, kung paano po si Isaac ay minana niya po yung kasalanan at nangyari din po sa kanya, no? Tingnan po natin dito sa kasaysayan ni Isaac kung paano po ang kanyang buhay ay naisalarawan po sa Book of Genesis, na pagkatapos po na pinili at kinilala po ng Panginoon na siya po ang tagapagmana ng kanyang ama, ay dito po ay ating matunghayan kung paano rin po ang kanyang buhay ay naging pagpapala or maging halimbawa po sa atin. Okay? Para po sa ating prayer thought, ito po yung natatala sa Patriarchs and Prophets, page 175, paragraph 2. Sabi po rito, Isaac was highly honored by God in being made inheritor of the promises. So ito po yung siya po ang tagapagmana na kung saan, kung paano na ang sanglibutan ay magkaroon din ng pagpapala, through which the world was to be blessed. Yet, when he was 40 years of age, he submitted to his father's judgment in appointing his experienced, God-fearing servant to choose a wife for him. And the result of that marriage, as presented in the scriptures, is a tender and beautiful picture of domestic happiness. Isaac brought her into his mother Sarah's tent,
and took Rebekah and became his wife, and he loved her. And Isaiah was comforted, Isaac was comforted after his mother's death. So ito po yung naitala po sa Patriarchs and Prophet na kung paano po na naging pagpapala at lubos na pinarangalan ng Diyos itong si Isaac bilang tagapagmana po ng kanyang pangako ng pangako ng Panginoon na siya po ay pagpalain at sa pamagitan niya po ay pagpalain din po ang mundo. Ano? At matunghayan po natin na pagkatapos po na siya ay nag-asawa, ay makikita po natin kung anong mga desisyon na ginawa niya po para sa kanyang buhay. At ito ay makita natin na mayroong gabay ang Panginoon. Ngunit minsan ay talagang nagkamali at nawawala doon sa focus ang kanyang buhay. Kaya ngayong umaga po ay tingnan po natin na ano pong mga leksyon na ating matutunan sa buhay ni Isaac. At nais po nating pasalamatan ng Panginoon na tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral ngayong umaga. Okay? At bago po tayo magpatuloy, ay welcome po natin ang ating mga kapatiran na sumusubaybay at nagpapatuloy po na nanonood sa ating live at ganoon din po sa YouTube. Those who will be following this. Okay? Nandito po ang ating mga kapatid na live sa ating platform ngayon. Okay? Tayo po ay manalangin sa ating pagsisimula. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa umagang ito, Panginoon, kami po ay nagpapailan lang ng aming samot tiling sa inyo na papasalamat na kayo po ang siyang aming naging gabay sa nakaraan at ngayon po sa aming pagpapatuloy ng aming pag-aaral. Nawa buksan ng tungawan ng langit na ang bendisyon at pagpapala po ang siyang aming maranasan sa pamagitan po ng aming pag-aaral dito sa aklat ng Genesis na may mga leksyon po na matutunan upang sa ganon, Panginoon, ay hindi po kami naligaw kundi patuloy na inyong gabayan upang patuloy na aming din pong malasap at matamasa ang pagpapalang inyong ipagkaloob. Salamat, Panginoon, na binigyan po kami ng buhay at ginising sa umagang ito upang purihin po kayo sa inyong kaluwalhatian. Dakila ang inyong pangalan at amin pong pinupuri dahil kayo ang siyang Diyos na may-ari ng aming buhay. Pasalamat po sa lahat ng mga pagpapalang aming tanggapin sa araw na ito. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. So dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Okay. Handa lang po tayo sa pagbukas ng ating Bible. Kung may mga Bible po kayo, ay tingnan po natin ang banal na kasulatan. Dito na po tayo sa Genesis chapter 26. Ano? At ito ay nagpapahayag na mayroon din pong nangyari, no? Pagkatapos na pinili at tinawag po ang ama ng pananampalataya, nagkaroon po ng famine, no? There was a famine in the land. Na kung ating pong basahin, tingnan po natin sa Biblia. Okay? Pakibukas po ang inyong mga Bibles. Genesis chapter 26 verse 1. Tingnan po natin. Nagkaroon ng taggutom sa lupain bukod sa unang taggutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. Pumunta si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Filisteo sa Gerar. Okay. So dito po ay makikita natin na ganun ang nangyari, no? Sa panahon ni Abraham ay nagkaroon po ng tigutom. At ano po ang nangyari sa kay Abraham? Di po ba ay umalis siya? Umalis po siya doon sa pangako na kung saan ay sabi ng Panginoon ay pupunta siya doon. Pero noong nakaranas po siya ng tigutom, ay umalis po patungo sa Ehipto.
At ganun din po ang nangyayari po rito sa buhay ni Isaac, ano? Repeats what had happened. Kung ano pong nangyari sa panahon ni Abraham, ay ganun din po ang ginawa at nangyari po sa buhay ni Isaac. So, sabi po rito na bagamat ang pangako ng Panginoon na sa descendants ni Abraham ay maging pagpapala po sila. Pero ano pong nangyari? Nagkaroon po ng tigutom. Kaya nga po ito ay challenge at naging trouble po sa buhay. No? Sabi nga po rito, as there was a famine in the days of Abraham. Yan po ay napag-aralan natin sa chapter 12, verse 10, na nagkaroon din po ng famine sa panahonan ni Abraham. Kaya nga po, ito ay nangyari din po sa kaarawan, sa araw na kung saan ay patungo at nagkaroon ng famine o tigutom doon sa lugar na kung saan ay nandoon si Isaac. At alam po natin mga kapatid na itong si Isaac ay pinagpala ng Diyos ay ayon po doon sa ating binasa kanina na nagkaroon, sabi rito, na kung saan ay sabi sa binasa natin kanina sa ating prayer thought na si Isaac ay pinarangalan ng Diyos, pagiging tagapagmana. Ngayon ay tagapagmana nga po siya at nandoon sa lupang pangako na kung saan ay pinangako ng Panginoon. Ngunit nagkaroon ng tigutom at ang ginawa ay pumunta doon kay Abimelech, king of Philistia in Gerar, na kung saan ay dito po Isaac began to go south toward Egypt. So siya po ay patungo sa Ehipto. As Abraham did in famine. Yan po ang nangyari din sa panahon na kung saan ay nakarating nga siya sa lupa ng pangako, pero nagkaroon ng challenge at umalis siya doon. It seems that Isaac thought to travel along the famous road between Egypt and Canaan that went along the Mediterranean Sea. So yun po yung kalagayan po rito na kung saan tumungo po siya sa popular na daanan patungo po south doon sa Ehipto. Gerar was the same place where Isaac's father Abraham met another Abimelech. So halos magkapareho po mga kapatid, na kung saan ay ang na-met ni Abraham, si Abimelech, ay iba po ito sa na-met ni Isaac. So parang naulit po ang kasaysayan. So there is a lesson to be learned dahil hindi po yun natapos. Ibig sabihin ay nagkaroon po ng continuation yung hamon para doon sa mga inheritor. Kaya nga po ang lesson dito na kung saan ay sa atin din po na tagapagmana ng pangako ng Panginoon ay umuulit po yung mga karanasang ito para magkaroon tayo ng katiyakan na kung saan ay malampasan din po natin ang mga hamon sa buhay. Kaya there will be famine, there will be challenges in our life when we decide to follow Jesus, to follow God. There will be challenges. Mayroon po mga challenges na ating mamimit, na kung saan hindi lang po very smooth yung ating madadaanan, kundi kung ano po ang naranasan ng unang nagtamo ng pangako ng Panginoon ay mararanasan din po. Kasi minsan mga kapatid, sabihin natin ay nandito na tayo sa Panginoon. Pero mga kapatid ay may mga challenges po na ating kaharapin kung paano po tayo magtiwala sa gabay ng ating Panginoon. So, dito po ay mapapansin natin na similar story. Similar both in the way men acted and the way God acted would play out with Abraham's son. Kung paano po ang Panginoon ay
nagkaroon po ng pakikitungo kay Abraham, ay ganun din po ang pakikitungo po ng Diyos dito sa kay Isaac. Kaya sabi po rito, the ruler of Gerar was called Abimelech as a title. So bilang kwan po ang mga hari po kasi sa kapanahon yon ay kwan po yan, pariyo po yung tawag sa kanila ay leader. Mayroon po katawagan talaga sila kanila, kaya marami pong napapansin dito na pariyo yung pangalan. So Abimelech, binanggit po doon sa panahon ni Abraham at ganun din po dito sa kapanahon ni Isaac. So the ruler of Gerar was called Abimelech as a title, not as a personal name. Kaya yan po ang dapat tanda natin. This is why both Abraham and Isaac dealt with Abimelech. So chapter 20 po yan at chapter 26 na kung saan ay ito po pa actually yung daanan nito, ang Gerar na place ay daanan po patungo south sa Egypt, na kung saan ay nakaranas nga po ng famine itong anak ni Abraham, na kung saan ay nagkaroon ng tagutom sa lupain. Kaya bilang reaction at decision po ng tao, minsan pag may tigutom ay magkuhan muna, hanap ng kaparaanan para maibsan yung tigutom. Yan po natural na reaction and then decision po ng tao na minsan pag nagutom talaga ay naghanap ng pagkain. Ngunit ang leksyon po dito, saan po ba tayo tutungo? Kundi tutungo tayo sa Panginoon. We will ask the Lord. Pero dito po ang reaksyon at ang ginawa po ni Isaac ay tumungo po siya south. Ngayon patuloy po tayo sa verses 2 to 5. Ano po ba yung promesa o yung pangako ng Panginoon? Ano bang sinabi ng Panginoon kay Isaac sa bago po siya pumunta doon? Mayroon po bang sinabi ang Panginoon patungkol po sa kanyang kalagayan dyan sa Promised Land? Okay, tingnan po natin sa verses 2 to 5. At nagpakita ang Panginoon kay Isaac at sinabi, "Huwag kang bumaba sa Ehipto, manatili ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Manatili ka sa lupaing ito at sasamahan kita at ikaw ay aking pagpapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito at tutuparin ko ang aking ipinangako kay Abraham na iyong ama. Pararamihin ko ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito at pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sa pamamagitan ng iyong binhi, sapagkat pinakinggan ni Abraham ang aking tinig at sinunod ang aking tagubilin, ang aking mga utos, ang aking mga batas at ang aking mga kautusan." Okay, so mapapansin po natin dito kung ano pong pangako ng Panginoon kay Abraham ay ganun din po ang pangako kay Isaac, na kung saan ay dito po ay mayroon ng warning na huwag kang tumungo doon. So ito po ay command ng Panginoon, do not go down to Egypt. As Isaac journeyed south, God warned him not to go any farther. But Isaac was to always live in the land that God told him to live in. The son of promise was always to live in the land of promise. If Isaac did, God promised to be with him and to bless him. So dito po ay mapapansin natin na ang Panginoon po ay bago gagawa ng isang bagay ay kanyang sabihan po. So there is a warning na huwag kang tumungo doon. Pero ano pa rin po ang nangyari? Ay nagsuway po at ito po ay kasama doon sa mga karanasan na kung saan ay dito matututo ang anak ni Abraham, na kung ano ang resulta ng kanyang pagsuway sa Diyos. So dito po mapapansin natin na kung ano po ang pangako ng Diyos kay Abraham, ay nulit po yan sa kanyang anak. I will perform the oath which I swore to Abraham your father. So binabalik po sa isipan
na kung saan kung ano po ang pangako ng Diyos kay Abraham ay inulit po yan. At talagang sinabi po ng Panginoon sa kanya. So, sa kanya lamang ay tsurya po yan. Pero ngayon ay nararanasan niya po, mga kapatid, na kung saan, kung papaano po na siya ay nagsuway sa Diyos. So in theory, it was possible for the covenant to end with the passing of Abraham. But God was true to His word. Bagamat, yes, namatay po si Abraham na kung saan ay hindi lubusan natamo ang promesa ng Panginoon, ganun pa man, hindi po yan nawawala. Ganun din po, mga kapatid, kung ano po ang pagpapala ng Diyos or promises that God has made for Israel, ay ganun din po ang promise niya na ipagpatuloy po yan sa descendants. Okay, descendants, those people who will believe in the prophecy. Kaya nga po pinag-aralan din po natin yung prophecy, ano? Na hindi lang po biblical history ang ating pinag-aralan dito, kundi ang mga propesiya na kung saan ito po ang magpapatatag sa atin bilang kanyang ang mga anak. Kaya nga po, mayroon din pong serye tayo sa Prophetic Insights na kung saan ito po ay mapag-aralan din po natin yung mga advanced studies. At mayroon din po tayong study on the book of Revelation and Daniel. Ay patapos na po yung sa Revelation chapter 20, balikan ko po yung chapter 20 at least yan po ay bukas ng hapon ay mayroon po tayong prophetic studies as well. So those who are available, then you can join with me. Sa chapter 20 po ay ibalik ko po yung chapter 20 hanggang 22 para po matunghayan natin kung ano po yung na natatala doon sa chapter 20 ng Revelation. So this fulfilled a specific promise made in Genesis 17:19. Kung ano po ang pangako doon kay Abraham, ay ganun din po ang pangako dito kay Isaac. Kaya naulit po ang kung papaano na malalantad ang kahinaan po ng tao. Sa kalagayan po ni Isaac ay vulnerable din po siya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa po siya natatag. Hindi pa po siya nagkaroon ng maturity. Kailangan niya po maranasan yung mga karanasan ng kanyang ama para maging kabahagi po siya doon sa promesa ng Panginoon. Ano? So kaya, mga kapatid, hindi po tayo nauubusan o nawawala ng pag-asa na kung saan ay makaranas po tayo ng kahirapan, katulad po ng ating unang mga magulang, nakakaranas din po sila. Doon po tumatatag ang ating pagtitiwala. So ito ay formal na repetisyon or pag-ulit. Pag-ulit ng covenant included a three essential aspect. Inulit po yan, mga kapatid, sa talatang ito. Sa verses 2 to 5 ay naitala po dyan at nabanggit po yung mga promesa. Ano po yung mga promesa nito? Ito ay threefold na mga promises. Una, land. Okay? Na all of these lands, lahat ng lupain ito ay kayo at ikaw ang tagapagmana. Yan po yung sabi ng Panginoon kay Isaac. At pangalawa, a nation. Hindi lamang lupain, kundi nation. Your descendants multiply as the stars of heaven. Alam natin, mga kapatid, na si Abraham ay pinangakuan po ng ganon. Ngayon, extension po ng pangako ng Panginoon na kung hindi po yun naabot ng kanyang ama, finally, mga kapatid, ay maaabot po yan sa kasalukuyan at hinaharap. Kaya this is a continuation, mga kapatid, because God is making history. His story. Ibig sabihin na kasaysayan po ng lumikha. Siya po ang nagtatag ng lahat ng mga bagay. Ayon po doon sa Daniel chapter 2 verse 20 na siya po ang tagapagtatag, siya po ang nagbigay ng karunungan, siya po yung nagbibigay ng nagsasalin ng mga hari. So siya po ang author of the history. Okay? Ang pangatlo po dito ay blessing
In your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Kaya may mga pangako, mga kapatid, ano, na minsan ay ma-discourage tayo. Bakit nahirapan ako dito? Bakit ganito ang karanasan ko ngayon? Mga kapatid, yan po ay kabahagi sa ating paglago. Ano po? Okay. So, ito po ay kung papaano na si Isaac ay sumuway. Okay? Dahil ipinahayag na ng Diyos ang tipan o ang covenant ng Panginoon mula pa doon sa kanyang ama. At inulit para ma-remind po siya na mayroong pangako ang Diyos na hindi lamang siya magtatamo ng lupaing yan, kundi as a nation dahil dadami po ang kanyang lahi. At hindi lang po yan, ang pagpapala ay pagkaloob po ng Panginoon sa kanya. At ganun din po ang pangako na inihabilin ng Panginoon sa mga nag-aaral, sa mga nanampalataya po sa Kanya, na magkaroon po ng kahalagahan kung papaano ang Diyos ay magtatatagmo ng Kanyang kaharian. Okay. Now, ang rason kung bakit na dapat sundin ni Isaac itong covenant ng Panginoon ay, sabi rito, because Abraham obeyed my voice. Mga kapatid, tingnan natin bakit sinabi ng Panginoon na Abraham obeyed when in fact he disobeyed. Mga kapatid, hindi po binibilang ng Panginoon ang nakaraan. Yan pong leksyon na ating matutunan dito. Now, once na we attain to the maturity of faith, mga kapatid, yung mga nakaraan nating mga kasalanan, hindi po yun binibilang ng Diyos. Hindi katulad sa tao na nagkamali ka ng isa, ay halos lahat ng buhay mo ay kasama na. Dito po sa Diyos ay hindi po ganun. No? Binibilang po ng Diyos kung ano ka ngayon. Kung ano po ang kalagayan natin sa panahon na kung saan ay nakalampas po tayo sa mga pagsubok. Yan po yung leksyon natin dito, mga kapatid. Na because Abraham obeyed my voice and kept my charge. May mga charge po ang Panginoon na dapat sundin at yun po ay naganap ni Abraham. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, tingnan mo ang iyong ama na siya'y sumunod sa akin. Bagamat sa nakaraan na kanyang buhay ay nagkamali siya na there is a roller coaster of his life, pero hindi yan counted sa akin. Hindi ko yan tinitingnan. Kung mayroon kang pagkakamali ngayon, ay maitama pa yan. Habang may buhay, may pag-asa. Yan po yung ating leksyon dito, mga kapatid. God said that He kept the covenant with Isaac because of Abraham's obedience. A close look at Abraham's life shows that his obedience wasn't complete or constant, yet God recognized it. So, dito po ang makikita natin na bagamat nagkamali, nagkasala, at nagkulang po si Abraham, hindi po yun counted. Yes, yan po ay kabahagi sa buhay. Kaya nga po, ito ay katwiran. Katwiran na hindi gawa ng kalakasan ng tao, kundi ito ay katwiran na kay Kristo. God could say this of Abraham because Abraham was declared righteous by faith. Yan po yung mga kapatid, yung gawa po ito ng Diyos. He was counted righteous not because of his own power of becoming victorious or triumphant, but it is because God declared, no? And as far as God was concerned, all he saw in Abraham was the righteousness of Jesus. Yan po, mga kapatid, yung tinatanaw at tinitingnan po ng Panginoon. Hindi yung ating katwiran,
kundi ang katwiran ni Kristo na siyang kabayaran ng ating mga pagkakamali at pagkakasala. He was not only the offering of God, but He is the substitute. Siya po yung kasali or siya po ang nag-substitute na tayo sana ang mapahamak, pero si Kristo po ay nagbayad niyan. So yun po yung mga leksyon na ating matutunan po dito mga kapatid, ano? Na kung saan ay binibilang po ng Panginoon, hindi ang ating katwiran, hindi ang ating mga ginagawa, kundi anong nagagawa ng Diyos sa ating buhay. Okay? So yun po yung righteousness by faith dahil doon sa pananampalataya na ang pananampalataya ay gumagawa. Ibig sabihin, nagpatuloy po. Okay? Nagpatuloy na bumabangon dahil mapangako ang Diyos. Kaya nga po, Abraham was counted righteous not because of his work, but because of his faith that works. Ibig sabihin mga kapatid, yung pananampalatayang may aksyon. Ibig sabihin, yung kapangyarihan na ipinagkaloob po doon ay kapangyarihan ng Diyos na maganap po ang kalooban niya. Okay? So yun po yung kabahagi dyan sa 2 to 5 na verses na kung saan ay mayroong warning ang Panginoon at bakit nagkaroon po ng continuation sa buhay po ni Isaac na ang pangako ng Diyos kay Abraham ay dapat magpatuloy po sa buhay ni Isaac. Okay, patuloy po tayo sa verses 6 to 8. Nanirahan si Isaac sa Gerar. Tinanong siya ng mga taong taga roon tungkol sa kanyang asawa at sinabi niya, siya'y aking kapatid. Sapagkat takot siyang sabihin na siya'y aking asawa, inakala niya na baka ako'y patayin ng mga taong taga rito dahil kay Rebecca, dahil sa siya'y may magandang anyo. Nang siya'y matagal nang naroon, dumungaw si Abimelech na hari ng mga Filisteo sa isang durungawan at nakita si Isaac na hinahaplos si Rebecca na kanyang asawa. Okay, dito po kung anong nangyari doon kay Abraham, kay Sarai, ano? Ano po bang ginawa ni Abraham? Di po ba ganun din na pinakilala niya po ang kanyang asawa na kapatid? So dito po sa buhay ni Isaac ay ganun din, na kung saan ay takot po siya na malaman na asawa niya ito. Kasi kung asawa niya ay baka mamatay din siya o papatayin siya. Ganun din po ang rason ni Abraham. So, Isaac dwelt in Gerar. Talagang pinagpatuloy niya po ang nasa o likas na nasa kanya. So, it is a struggle mga kapatid. Nandun pa rin na bagamat siya po ay namuhay sa isang makadiyos at makapananampalataya na ama na si Abraham, ay dito po naranasan ni Isaac kung ano po ang karanasan ni Abraham, ay ganun din po ang kanyang karanasan. Okay? So, Isaac obeyed God's warning and stayed in the land, yet he lived among the people in Canaan closer than he had before, and this would bring trouble. Actually, itong Gerar, ay patungo na siya doon eh. Itong Gerar, daanan papunta po doon sa Egypt, na kung saan ito po ay nagkaroon ng warning ang Panginoon na huwag magpatuloy. May warning na huwag kang magpatuloy doon kasi patungo na po siya doon. Itong Gerar ay daanan. It is popular place na kung saan dito rin bumalik doon si noong galing po si Abraham sa Egypt. Diyan po siya kaya na yung pangalawang kwan po yun na instance sa buhay ni Abraham na nagkamali siya, na kung saan ay pinakilala niya na ang kanyang asawa ay kanyang kapatid. At ganun po, mayroong sinabi ang Pilisteo. Ito po ay Philistine king na kung saan ay nagsabi sa kanya. Ano pong sabi dito? And he said, she is my sister. Yun pong pagpapakilala ni Isaac kay Rebecca.
for he was afraid to say. So talagang binanggit po dito sa banal na kasulatan na kung saan ay prangka at klaro po na sinabi na talagang takot. Takot siya mawalan ng buhay. Okay? Na kung saan ay ginamit niya pong sanggalan ang kanyang pagsisinungaling na pinakilala niya po ang kanyang asawa na kanyang kapatid. Kaya nga po, sabi rito, for he was afraid to say, she is my wife. Isaac went from such a high spiritual experience to such blatant sin because of the weakness of his own flesh and also because of his father's bad example. So, mayroon din po mga kapatid, sabi, sino ba naman ako na kinilala ang aking ama na father of faith. Now, ay paano ko po maranasan na magkaroon din ng pananampalataya? Na minsan mga kapatid ay ginagamit po natin ito. Naranasan din ito ng magulang ko. Pero once na you pass that experience, then you have learned to cling to the promises of the Lord. Yan po ang kagandahan doon. Na kung saan ay magpatuloy na isa kabuhayan na huwag lamang na magpatuloy doon sa kasalanan, kundi magkaroon ng leksyon na mamuhay tayo ng sang-ayon doon sa kalooban ng Panginoon. So sabi po rito, Peter with his confession and wrong counsel to Jesus was a perfect example of how sin can follow upon an outpouring of God's blessing. For good reason, 1 Corinthians 10:12 says, therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Yan mga kapatid ko, minsan ay dapat natin na matanto na dapat nating tingnan ang ating buhay na we may sometimes inaakala natin na tayo nakatayo. Pero mga kapatid ay bantayan po natin na mayroon pong kapangyarihan na nandyan pa na namamayani. Ang kailangan lang po natin mga kapatid, aminin na wala tayong kakayanan. Accept that we are nothing. Yan po yung prinsipyo na matamo po natin yung kalakasan mula sa Diyos. Dahil sa likas na nasa atin mga kapatid. Katulad po kay Isaac, he is not exempted. At sino mang tao hindi exempted sa mga karanasang ito mga kapatid. Minsan ay makakaranas po tayo ng di pagtitiwala sa Panginoon. Pero mga kapatid, huwag magpatuloy doon. Heed. Tingnan po natin, ating pakinggan din ang boses ng Panginoon. Kaya yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan po upang ito ay magiging ganap sa atin. Kaya nga po, we are sanctified by the truth. Mapapakabanal po tayo sa pamagitan ng katotohanan. Kung hindi na po tayo nakakarinig ng katotohanan, ay doon po namamatay ang tao. Okay? Nawawala po tayo. Dahil ang kapangyarihan ay nasa salita po ng Panginoon. Okay? So, sabi po rito, lest the man of the place kill me for Rebecca because she is beautiful to behold. Yan po yung rason. Rason ni Isaac bakit po siya ay nagsinungaling. Dahil takot po siya na mawalan ng kanyang buhay. Dahil doon sa kagandahan ng kanyang asawa ay mawala yung buhay niya. Pero mga kapatid, ang Biblia po, the Bible doesn't teach we are bound by what are known as generational curse. But if is often the case that the sins of the fathers are found in the children. Yan po mga kapatid yung fact na nangyayari po dito. Ito'y katotohanan na nangyayari po sa buhay ni Isaac na kung ano po ang kasalanan ng kanyang ama ay namamana. Okay? The inheritance na tendensiya
hindi ibig sabihin mga kapatid na pagkapanganak ng tao or pagkapanganak ng bata ay may original sin na. Hindi po yung ganon. Okay? Because it is not the doctrine of the Bible. The birth of a child doesn't bring the curse or the sin or guilt on the child. Klaro po natin yan mga kapatid, na wala po tayo, hindi po tayo naniniwala sa original sin, na kung saan pag ipinanganak po yung bata, ay nagkaroon na po siya ng guilt. No. Hindi pa po siya gumawa. Okay? Pag nagawa niya po, katulad po dito kay Isaac, ay nakaranas po siya ng pagkakasala. Okay? Kung ano pong karanasan ng kanyang ama, ay naranasan niya. Ngayon, may learning sa kanya. Okay? So, sabi po rito, but it is often the case that the sins of the father are found in the children. This may be because those sins of the flesh have been nurtured in the same environment and patterned by a previous generation. Kung ano pong karanasan na naranasan po ni Abraham, nagkaroon ng famine, nagkaroon din po ng famine sa buhay ni Isaac as reaction of human nature. Likas po yan ng tao dahil nagkasala nga po. So we have the tendency, we fall short of the glory of God. Romans 10:23, na lahat po ay fall short of God's glory. So we cannot hit the mark of glory. Hindi po natin nakakuha yun na hit. There was Isaac showing endearment to Rebekah, his wife. When Abimelech saw this, he made the logical conclusion, understanding the true nature of their relationship. So dito mga kapatid ay nakita ni Abimelech na kinahaplos-haplos niya yung siyempre care. Okay? Meron pong care na pinakita po sa isa sa kanyang asawa. At nakita po yun ni Abimelech. Kaya nga po nag-conclude na kung saan ay sabi nga po sa translation sa King James na Isaac was sporting with Rebekah. So dito po napapansin natin na talagang masasabi natin na nandoon yung care, nandoon yung pakikisama bilang asawa, na nandoon po yung care ni Isaac. Kaya nakita po yun ni Abimelech. At ano pong nangyari mga kapatid? Dito po sa last part ng ating pag-aaral ngayong umaga, sa verses 9 to 11. Okay? Basahin po natin ng last na verses sa ating part 1. 9 to 11. At tinawag ni Abimelech si Isaac at sa kanya'y sinabi, narito, tunay na siya'y iyong asawa at bakit sinabi mo, siya'y aking kapatid? At sumagot sa kanya si Isaac, sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya. At sinabi ni Abimelech, ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang sino man sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa at sa gayon ay pinapagkasala mo kami. At ibinili ni Abimelech sa buong bayan na sinabi, ang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa ay tunay na papatay. Wow. Okay, so ganito rin po ang nangyari, ano? Quite obviously, she is your wife. Nakita kasi ni Abimelech ang pag-care o pag-sporting ng ni Isaac sa kay Rebekah. Kaya nakita po yun. And Abimelech concluded, okay, asawa niya ito. So what Isaac thought could be hidden was obvious to others. This is often the case with sin among God's people. Kaya mga kapatid, dito po ay makikita natin na sa bayan ng Diyos ay nagaganap yung mga ganito. What is this you have done to us? Ito din po ang sinabi ng ni Pero
noong nasa Egypt si Abraham, mga kapatid, no? In a similar manner to the rebuke of Pharaoh to Abraham. Naganap po 'yan sa chapter 12, ano? Na kung saan yun din po ang sinabi ng leader na Pharaoh. Ang tawag po sa mga leaders, rulers sa Egypt ay Pharaoh. Pero dito po sa Gerar ay tawag po sa kanila Abimelech, no? Na kung saan ay dito po ay mapapansin natin na kung saan ay nangyari na sa katauhan ni Abimelech at the time of Isaac ay pinaranas kay Isaac din po ang ganon na pagkasabi. So there is a deception na nangyari po na Isaac deceived the people. Kaya nga po, kung mayroong sumiping sa iyong asawa, hindi nagkasala at nagkamali itong mga taong to. So they will be cursed, mga kapatid. Kaya ang sabi po rito, he who touches this man or his wife shall surely be put to death. Even as God protected his father Abraham and mother Sarah, even in the midst of sinful conduct, Isaac and Rebecca was also protected. Kaya mga kapatid, God protects His people. Once we have relationship with God, mga kapatid, God will protect us. Yan po yung dapat tandaan natin, mga kapatid, no? Na kung saan ay may mga panahon na minsan ay nadi-discourage tayo, frustrated tayo, na para bagang saan ba may Diyos po ba? Parang magtatanong tayo, bakit nangyayari ito sa buhay ko? Bakit nangyayari yan? Ngunit sa mga tao na may Diyos, mga kapatid, still God's protection is there. Yan po ang dapat natin matutunan po sa bahaging ito, sa part 1 ng ating pag-aaral dito sa buhay ni Isaac na gumaya doon sa kanyang ama. At naka-learn po siya na God still protect and God is faithful to His promises. Okay, any reaction, mga kapatid? It's your time to reflect on our lesson today. Ang ako ba, Brother Glenn, history repeat itself. Yes. Siya. Sa nahitabo ni Abraham, maupod ang kang Isaac. Pero diri sa ako ang Bible ba, giingon diri, nagakos-gakos si Isaac kang Rebecca. Yun na nga, sporting. Sporting ay talagang kwan yan na very intimate yung kwan, kaya nag-conclude itong si Abimelech na asawa niya ito. Hindi lang to basta-basta kasi hapos-hapos sporting. Yung sporting na kwan ay talagang it's hugging, it's somewhat talagang makita mo na mag-asawa. So yan po yung nakakuan po diyan sa Bible, ano. So mas klaro sa Bisaya, ano po. Oo. Brother Glenn, so posible nga ang sa atoa bang henerasyon karon kung unsay sala nga nahimo sa ginikanan masunod sa anak? Kasi nandun po yan sa 10 Commandments, ano po. Sa second commandments, the sins of the fathers to thousands generation. So, thou shall not take the name of the Lord thy God. Dahil ang curse ay makuan po yan, malaton-laton sa generation. So it is a contagious sin kasi nangyari po yan sa mga parents mo at ganun din po ang mangyayari. So it is an inheritance na nagkaroon po ng tendency to fall on sin. Kaya yan po yung kalagayan ng tao na makakaranas po talaga tayo ng ganong sitwasyon na napaulit-ulit po yung kasalanan. Katulad po sa modern Israel ngayon, Seventh-day Adventist, nauulit po yung mga kasalanan ng ancient Israel sa atin ngayon. Kaya we need to learn and to acknowledge
Panginoon, sorry po ng ganito. Kaya may sigh and cry. No? Sigh for our own sinful declension. Dahil mayroon tayong tendency to fall on sin. Okay? Any more? Sister Susan? Magandang umaga po. Gandang Yun umaga. po, yun pong binanggit niyo sa Unang Korinto, Apo. chapter 10-12, na huwag isipin siya ay laging nakatayo, kundi Aha. mag-iip upang hindi bumagsak. Hindi lamang po pala yung maraming pangyayari sa buhay. Katulad nung kay Isaac, may promise si God. Hmm. Pero yung promises na yun ay hindi po niya pinanghawakan, sarili rin po niya ang nanguna. Kaya ibig sabihin ay kailangan talaga po natin na laging magpatakip ng blood ni Lord Jesus kasi siya yung makapangyarihan na nagbibigay ng tunay na Jesus is the embodiment Ah. of purity and holiness. Salamat po dun sa teaching dun sa kanina rin, dun sa ilang araw po niyong pinadala about Apo. kay Mark sa Mark. At may kaugnayan po dito yung bawat desisyon. At yung desisyon po natin ay dapat po pala ay nakasentro talaga na we have God. Hmm. At tayo ay naka-unify sa kanyang sanctifying word. At yung sanctifying word na sinasabi po ay binanggit po rin ninyo kanina sa John 17:19, ay sinanctify po ang God para sa atin. Ng God ang word. Kaya kung hindi pakikinggan ang promises ng Lord, na ang pagsuway kasi lagi ay utos, ano po? May Opo. iniutos. Huwag kang pupunta sa anumang sa ibang lugar, kundi pumunta ka, ay dito ka lang, mag-stay. Pero hindi niya sinunod tulad ni Abraham. Kaya may weakness ang mga tao, ang mga mananampalataya ang nagsasabi na sila ay nakipag-isa sa Panginoon sa pamagitan ng faith na binigay ng Ama sa Langit. Pero without faith, we can do nothing. We can do any decision that will proceed to a beautiful life. Kaya hindi po natin magagawa sa sarili natin lahat ang tamang desisyon kung ito po ay sarili lang nating pananaw. Yun po ang natutunan ko ngayong umaga. Amen. Kaya kung sariling pananaw po ito at sariling desisyon, talagang babagsak ang mga mananampalataya. Kaya salamat po dun sa salita na the just will live by faith. Ang pananampalataya ay mabubuhay. Ang nananampalataya nabubuhay sa faith. Kaya hindi nakatuwiran natin. Kaya ang dapat po talaga pala ay lagi na tayo nasa Gethsemane. Doon sa panahon na nag-pray si Lord Jesus, na yung kanyang sacrifices, kahit nga po yung mga alagad, meron po silang weakness dahil sinasabing gumising kayo. Kaya yung awaken na spirit, kailangan po natin lagi by the power of the Holy Spirit. Hindi talaga magagampanan ang pagiging maraming weakness. Dahil ako po yung may karanasan doon sa nangyari. Pero hindi ko po sasabi. Alam po ninyo yung karanasan ko, pero hindi ko muna po sasabihin. Salamat po na ngayong umaga ay napakaliwanag po ng salita ng Lord na yung lahat ng gustong maglingkod sa Diyos ay tinawag niya upang magkaroon ng embodiment na galing kay Lord Jesus. Itong ating body kung mabuhay ng tunay na may purification heart, kasi under purification time po ngayon para sa atin at yung holiness, hindi yun makikita at ipahahayag ng Diyos sa atin hanggat nagkakaroon po ng dalawang isip ang tao. Katuwiran ko, katuwiran ng Diyos. Kaya salamat po sa katuwiran na ipinakita ng Diyos sa buhay ni Isaac, na sinabi pa rin niya sa kanyang sarili ang totoong nararanasan niya, na siya po ay mamamatay, yung kanyang body. Pag siya nagsabi ng hindi totoo, kaya nagtakip siya at may deceiving
Dapat po pala maialis sa atin ang deceiving ni Satanas nang tayo po'y makalakad ng may kabanalan sa Diyos. How amazing is Amen. how awesome is our God. Salamat po sa magandang Amen. mensahe umaga. Okay, amen po. Maraming salamat, Sister Susan, ano? At Amen. alam niyo po mga kapatid, the instance or circumstances na kung saan ay naranasan po ni Isaac, na nakaranas po siya na nagkaroon ng famine doon sa Canaan, ay it leads him to travel toward Egypt. Ngunit doon po ang intervention ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kang magpatuloy. Kaya doon lang po siya sa Gerar. Ano? Sa Gerar po ay lugar po yan na commonly place na dinadaanan patungo sa Egypt. Pero hindi pa siya po Egypt. Ano? So, nakinig naman si Isaac, mga kapatid. Ano? At the time na nakaranas po siya ng tigutom, okay? Tingnan po natin ito ha. Okay, nakaranas ka ng tigutom, you are deciding to go to Egypt. Ngayon, ay mayroong warning ang Panginoon. Huwag kang magpatuloy doon. Huwag kang pupunta doon. Kaya nga po doon siya natigil sa Gerar. Sa Gerar, kwan pa rin po yan. Place na kung saan ay Palestine. Kaya yun po yung napuntahan ni Abraham noon. No? Kaya nga po nabanggit dito sa Abimelech. Another Abimelech as a title of the ruler of Gerar, na kung saan ay yun po yung karanasan na sinabi ng hari ng Gerar na ano bang ginawa mong ito? Kung may sumiping sa asawa mo, hindi nagkasala yung mga taong ito. Kaya ang sabi ng hari na si Abimelech na ito ay ang sinumang maghipo o mag-touch, wag ninyong hipuin itong pamilyang ito, wag ninyong galawin ito. Sa panahon na inyong gagalawin ito ay may mamamatay. So yun po yung protection ng Panginoon na nakinig din po si Isaac actually at that time na nag-warning ang Panginoon, huwag kang magpatuloy sa Egypt. So hindi po siya natuloy sa Egypt. Yun po yung punto dito. Na kung saan ay mayroong pong warning ang Panginoon, pinakinggan. Pero ang pag-alis niya doon sa land of promise, yun po ay reaction niya dahil may tagutom. Okay? So it is a human tendency na mag-decide siya to go out. Pero may warning po ang Panginoon, huwag kang magpatuloy patungo sa Egypt. Nakinig po siya, okay? So that is an act of faith na kung saan yan po yung mga kapatid, yung ang Diyos po nag-i-intervene na hindi tayo malulong doon sa pagkakasala. So there is a word of God that actually protect na kung saan ay mga kapatid, hindi po nagpatuloy si Isaac. Okay? So yan po yung learning natin ngayong umaga. I hope sa ating mga kapatid nagsusubaybay, ay patuloy po tayo bukas, ay makalearn po tayo ng another lesson on the part of life of Isaac. Okay? For our closing prayer, anyone who will volunteer para po sa ating closing prayer? Sister Susan, sige po. Ama, napakabuti mo po. Salamat po na bawat desisyon namin ay may warning. Ikaw po yung Diyos na nagpapala. Puno ka po ng pagpapala sa buhay namin upang yung karunungan galing sa iyo aming maranasan at maipaunawa mo po sa amin. Salamat po sa kagandahang loob mo sa araw na ito at pag-iingat mo kay Brother Glenn at sa lahat po ng mga pamilya niya at mga kapatid na umaasa lamang sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Veronica, Sister Mary Ann, Brother Susan. Glenn,
Nanaday kag Thailand. Opo, nandito na po ako sa Thailand kaya nga po tayo nagpapatuloy ngayon, ano? Maraming Okay, salamat sa okay, Panginoon okay. po. Bye-bye. Okay, God bless, Sister Veronica. God bless to your studies. Sister God bless Susan, po. Sister Marian, God bless. Thank you po. Okay, bye-bye. See you tomorrow. Mamayang hapon pala. Mamayang hapon may studies. Okay, thank you.